Hallelujah. Hello, a blessed morning po sa bawat isa na naman mga kapatid. Isang mapagpalang umaga na naman po sa bawat isa. Again, it's Friday. Tapos na naman po yung isang linggo ng ating pagtatrabaho. Napakabuti po ng Diyos. Napakapadakila po ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakauwi na ulit ako dito sa bahay. Kahit mamayang alas 3, may pasok na naman po. Gawa nga ng tawag sa trabaho mga kapatid. Kaya po, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord dahil andito pa rin yung kalakasan na binibigay niya para sa akin. Hallelujah. Kayo, kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Sana nasa mabuting kalagayan at nasa maayos na kalagayan po ang bawat isa. Yun po yung prayer natin. O prayer nating lahat mga kapatid. At sana nasa magandang kalagayan po ang bawat isa. That is our prayer. Every day we take our devotion mga kapatid. Hallelujah. Po sa umaga pong ito mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, kasi mamaya mga kapatid, may pasok na naman po ako alas 3. Dahil nga po na-cancel yung day off. But I thank God, kahit po na-cancel po yung day off, mayroon pa rin oras para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po nagpapasalamat ako kay Lord at nagpapasalamat ako sa trabaho na kahit makancel po yung day off, mayroon pa rin oras na nilalaan ang Diyos para po mapagsilbihan po natin siya mga kapatid. Hallelujah. Sa mga nag-birthday po sa sa buwan na ito, hallelujah. Ma-blessed birthday po sa bawat isa mga kapatid. Thank God kasi alam ko po yung blessing ni Lord ay sumasa inyo. Alam ko po yung protection ni Lord ay sumasa inyo sa bawat isa. Hallelujah. So bago po tayo mag-umpisa, let us pray from the Lord. Let us dedicate it from the Lord, our service today. Even though sabi sa akin ng amo namin kahapon, yung boss namin, ang sabi niya, maybe this coming December 4, they will start to open all the mosques, he said. Maybe your worship, yung church also sa inyo, sabi niya, baka magbubukas na rin ng gawain, sabi niya. Kasi nagiging okay na po, sabi ng amo namin. Kaya po, yun po yung pinagpipray ko na dapat maging maayos na po. Nang makabalik na po tayo sa normal. Kaya, pina-check ko na rin yung binyo natin, mga kapatid. Hallelujah. Baka bubuksan din nila yung function hall nila at makakapag-gather ulit tayo doon mga kapatid. So, let us pray din bago po tayo mag-umpisa mga kapatid. Hallelujah. Wonderful Father, everlasting God. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang ito dahil po kayo muli Panginoon ang gumising sa amin at nagbigay uli Panginoon ng bagong pag-asa na amin pong susuungin sa araw na ito. Napakadakila mo po, napakabait mong Diyos, napakatapat mong Diyos sa aming mga buhay. Kailanman hindi ka po nagkukulang, kailanman hindi ka po nagmamaliw sa aming mga buhay. Tawarin mo po kami Panginoon sa mga bagay-bagay na nagagawa namin hindi maganda at hindi ka aya-aya sa inyong harapan Panginoon. At mga bagay-bagay na hindi namin nagagawa sa inyong harapan. Lord, forgive us. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil muli, Panginoon, nasilayan namin ang kagandahan ng mundong iyong ginawa, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay binigay mo muli para sa amin. Lord, alam po namin na may plano ka po sa buhay ng bawat isa. Kaya po Panginoon, sa oras na ito Panginoon, itinataas po namin ang aming pong gawain na kahit magkalayo-layo man po ang bawat isa Panginoon dahil po sa sitwasyon ngayon. Lord God, we pray that through your Holy Spirit, O God, unite us so that the presence ng bawat isa Panginoon, andun pa rin Panginoon yung pagkakaisa para po pakinggan ang iyong mga banal na salita, Panginoon, para po i-worship ang iyong pangalan, para po dakilain ang iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay.
Alam po namin na ginising mo kami ng may purpose ka, Panginoon, kung bakit mo kami ginising ng maaga at upang gawin, Panginoon, ang aming responsibilidad para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, tinataas ko din po, Panginoon, ang lahat ng makikinig, Panginoon. Lahat ng makikisama sa amin, Panginoon. Hallelujah. Whether nasaang lugar man po sila, Panginoon. Especially, Panginoon, I pray. Hallelujah. Mga kapatiran dito sa Christ is the Answer Fellowship, Panginoon. Lord, I pray with them, O God, that Thou art be the one, Lord, to give them focus sa umagang ito. Thou art be the one to bless them. Thou art be the one, Lord God, to enlighten them, O God. Thou art be the one, Lord, to protect them, O God. Thou art be the one, Lord God, to give them focus, O God, in hearing your words today, O God. And whatever be the words, your message, O God, na mapapakinggan namin sa umagang ito, Lord, let it be your will be done, O God. Yung pong naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, even po yung iyong lingkod na magbabahagi, Lord, I acknowledge my limitation. Alam ko pong marami po akong pagkukulang. Alam ko pong limitado ang aking kaalaman. Pero po sa inyo ko po sinasamo, sa inyo ko po tinataas, sa inyo po ako sumasandal, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, that Lord, you will bless me with your wisdom. You will bless me with your knowledge, O God, so that, Lord, hindi po ako mahirapang magbahagi ng iyong mga salita. And whatever be yung gusto mong ipabigkas sa umagang ito, Panginoon, Lord, so be it, O God. So be it, O Lord God. Bless all your hearers, O God. Bless your all hearers, O God. Hallelujah. Lord, ikaw po yung may tataas sa aming mga buhay. At matatapos po, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, na ikaw lamang po yung maitataas. Ikaw lamang po ang mapapapurihan sa aming mga buhay. To you alone, O God, the glory, the praises and adoration, O God. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating gawain na kahit ganito, may pandemic, na kahit na ganito, may hadlang para hindi po tayo magkita-kita sa bawat isa sa personal, mga kapatid. But still, we thank God kasi may mga platform na ganito. Para po yung salita ni Lord ay hindi po mahadlangan. Para po yung salita ni Lord ay may bahagi sa bawat isa. At para po mapalakas ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. The previous Friday na pinapag-aralan pa rin po natin, mga kapatid, is about worldliness. Amen. Ang topic pa rin natin is about worldliness. Kasi malubag po kasi ito, mga kapatid. Iniisa-isa po natin ang topic po natin na worldliness. So ang tema na pinag-usapan po natin about last Friday is about symptoms or manifestation of worldliness in our lives. Manifestation, it means yun bang may ipinapahiwatig. Ang pag sinabi po nating manifestation, yung ginamit ko pong illustration last Friday, is about kapag nakita mong medyo mainit yung bata, matamlay ang katawan at dinampihan mo ng kamay mo at sabi mo mainit, ang sabi mo may sinat ka, may lagnat ka. That is manifestation or indication or symptoms. May sintomas na siyang nilalagnat, may sintomas na masamang kanyang pakiramdam, na andun na, may ebidensya na. Amen. So, napag-aralan po natin last Friday that the first manifestation of worldliness sa buhay po natin is the wrong behavior. Na kapag yung isang Kristiyano, mga kapatid, ay pumapangit na yung kanyang asal. Na kapag yung isang Kristiyano ay hindi na maganda ang kanyang pag-uugali, lumilihis na sa salita ng Panginoon, lumilihis na sa katuruan ng salita ng Panginoon, it means he is now living in a worldliness, sa kamunduhan. Hindi na maganda yung pakikitungo niya sa ibang tao. Hindi na maganda yung pakikisalamuha niya sa ibang tao. It means namumuhay na siya sa makamunduhan. Yun na yung mga sintomas na ikaw ay namumuhay na sa kamunduhan. So that is the first
symptoms, or that is the first manifestation of worldliness in our lives as a Christian. Kaya, kapag may nakita kang isang Kristiyanong ganon, kailangan mo na siyang tapikin. Kapatid, lumilihis ka na. Hindi na maganda yung asal mo. Hindi na maganda yung ugali mo. Hindi na maganda yung karakteristik na nakikita sa'yo. Nagmamanifest na yung kamunduan sa buhay mo. Nakikita na yung simptomas ng kamunduan sa buhay mo. May ebidensya na. Hallelujah. So, ang pag-aaralan din naman natin sa umagang ito, mga kapatid, the second manifestation of worldliness na minsan ay makikita sa ating mga buhay. Ang pangalawa na pag-aaralan natin is the wrong desire. The wrong desire. Or wrong desire, mga kapatid. Maling pagnanasa. Maling hangarin. Ang sabi sa James chapter 4 verse 1, kasi ang text po natin is James chapter 4 verses 1 to 6, mga kapatid. Doon po natin hinango ang message po nating manifestation of worldliness. At ang unang na pag-aralan po natin is the worldly or the wrong behavior. At ang pangalawa po na manifestation of worldliness na makikita natin is the wrong desire. Pag sinabi po kasi natin desire, it is a strong yearning or feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Yung isang malakas na puwersa na pakiramdam natin na gusto natin, yung isang bagay na mangyayari at makukuha natin sa ating mga buhay. Sa James chapter 4 verse 1, ang sabi po doon, kung babasahin po natin, it is not this that your passions, yung desire. Sabi po James chapter 4 verse 1 with our text, ESV translation po ko kinuha, ang sabi doon, it is not this that your passions are at war within you. Take note the word passion, that is desire. Yan po yung tinatawag na pagnanasa, paghahangad. That is passion. Pero, ang sabi naman po ni James, the half-brother of the Lord Jesus Christ, is, it is not this that your passions are at war within you. Bakit? So, kung titignan po natin, what is the cause of fighting and quarreling among church members? Yan po yung pinapakita po ni James sa kanyang message. So, what always causes fights and quarrels among people? Ano po ba? Bakit po nag-aaway-away? Bakit nagkakaroon po ng conflict? Bakit nagkakaroon po ng alitan ang bawat isa? Most especially inside the church members. Yun po yung pinapakita ni James. Take note, last Friday, I tell it that there is quarrel and fighting in the church na tinatakal sa message po ni James. What always causes fight and quarrels among people, among church members? Ano nga ba? Bakit nagkakaroon ng alitan? Bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? The simplest answer na makikita po natin is our own selfish desire. Our own selfish desire, which
James called pleasures. O, di po ba? Kasi ang sinabi sa verse 1, it is not this, that your passion are at war within you. Hindi nga ba ito na yung mga pagnanasa nyo? Diyan nagsisimula yung alitan at hindi pagkakaunawaan. Yung tinatawag nating passion, yung mga hangarin natin na minsan na hindi maganda. Okay, gusto natin, nagiging masaya tayo, pero minsan mali. Wrong desire. Excuse me po. So kung titignan po natin, the Greek word for pleasure, kung titignan po natin dito sa sinasabi po ni James, is where we get the term hedonism. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng hedonism? Hedonism is an extreme form of self-love. Extreme form of self-love. Diyan po nahango yung pleasure na sinasabi po ni James from the Greek word hedonism, the pleasure itself. Nang ibig sabihin ng hedonism, it is an extreme form of self-love. Sobrang tiwala sa sarili. Hindi naman masama na magtiwala ka sa sarili dahil totoo naman yan. Pero kapag sobra na, sobrang-sobra na, gusto mo laging ikaw na yung tama. Gusto mo laging ikaw na yung the best. Gusto mo ikaw na lagi ang tinitingalaan ng mga tao. Gusto mo, lahat ng gusto mo, yun na yung tama. Dahil ikaw yung magaling, dahil ikaw yung nakakaalam, dahil ikaw na nga. That is we call it pleasure, yung tinatawag na hedonism. At kapag yung gusto mo ay hindi nasunod, yun na, nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Kasi ikaw hindi ka tumatanggap ng idea ng ibang tao. Ikaw ay magaling eh. Tiwala ka nga sa sarili mo, sobrang tiwala ka nga sa sarili mo. Lahat ng idea mo, yun ang tama, yun ang maganda, yun ang the best. That is, we call it hedonism. Extremely form of self-love. Sobrang tiwala sa sarili. Wala nang tiwala sa ibang tao. Wala nang tiwala sa kasama sa church. Wala nang tiwala sa mga kasamahan mo sa loob ng ministry. Most especially in the ministry. Alam po natin that in the ministry, God is talking with us personally. Sabi po doon, God can use the foolish one to degrade the wisest people. Ba, sinabi na Apostle Paul. Kaya kapag pinag-uusapan po ang ministry, we need to accept the fact that hindi lamang tayo yung magaling. Hindi lamang tayo yung the best. We need to consider everybody else. Bakit? Or somebody else. Bakit? Malay mo, sila yung gagamitin ni Lord. Even though sabihin mong, hindi naman ganong marunong yan, wala namang alam yan. Hindi. God can use them. God can build up them. Marami yan. Maraming taong ginamit ng Diyos na kala mo parang wala lang sila sa Bible. Sa Old Testament. God used them. Kaya minsan, sa loob ng church, kailangan mo rin pagkatiwalaan yung kasama mo sa church. Huwag ka, sa iyo lang ba lagi nangungusap ang Espiritu ng Diyos? Sa iyo ba lagi nagbibigay ng vision ang Holy Spirit? Maybe,
God also use somebody else, someone else, na sinasabi nating, amen. So the dictionary defines hedonism as the doctrine that pleasure or happiness is the highest good. So ang dictionary pala, define ang hedonism, this is the doctrine that pleasure or happiness is the highest good. They accept or they expect or they admit that pleasure or happiness is the highest good. That is the best. If you are happy, wow, it's good. But sometimes, beloved brethren, we need to consider every fact in the ministry. Every desire must be considered. If it is in line in the will of God, go it. But if it is that is not a good desire, that is a wrong desire. Pleasure is so strong that every other concern is neglected. Yan po yung pinapatunayan ni James in his writing. Ever heard? May narinig na po ba kayo? Or ever heard of a Christian hedonist? Mga Kristiyanong maluluho, mga Kristiyanong hayok sa kamunduhan? Hayok sa kamunduhan. Pag sinabi mong Christian hedonist, if it's a Christian hedonist, they are the Christian who love pleasures. They are prioritizing pleasures, their passions, their own desire. But the Bible say, according to James, chapter you desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Apparently, these fights and quarrel that James is telling were such to the degree that people were committing murder. Murder in the sense that not in the physical murderer. Maybe murder of hatred. You see? You desire and do not have because you are a murderer, sabi niya. You covet dahil sa kasakiman. Cannot obtain. Wala. That's why. So you fight and quarrels. Take note, this Apostle James is addressing inside the church. Members of the church. Marami pa rin nag-aaway sa loob ng church. Nagkakaroon ng conflict. Kakaroon ng disunity because of their self-gratification, self-love, sobrang tiwala sa sarili. Wrong desire. Maling pagnanasa, maling hangarin. Amen. And that's why hatred is there. Fight is there. Quarreling is there. They do not know that in 1 John chapter 3 verse 15, ay sabi doon, everyone who hates his brother is a murderer. And that's right. Apostle James is right. You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain. Mag-aaway na lang sila, so you fight and quarrel. And that's why
In 1 John chapter 3 verse 15, in ESV translation, ang sabi doon, everyone who hates his brothers is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Murderer daw, wala pong kalalagyan sa kaharian ng Panginoon. Even the physical act of murdering was taking place. Mas lalo yon. Hindi mo pwedeng kunin ang buhay ng isang tao. Ito kasing wrong desire, hindi po talaga maganda mga kapatid. Yung maling pagnanasa. Maling hangarin. Kapag ito po ay nakikita na sa'yo sa buhay mo, it means the manifestation of worldliness is in you. Ano ba sabi sa James chapter 5 verse 6? You have condemned, you have murdered the righteous person. He does resist you. You have murdered the righteous person. Dahil sa personal mong desire, dahil sa mali mong hangarin, because of your wrong desire, wrong pleasure, na gusto mo, you murder. You commit. Tingnan mo yun. Even the righteous person, you murder it. Murder it in the sense of, na kahit nakatalikod siya, sinisiraan mo siya. Na nakatalikod siya, kung ano-anong sinasabi mo sa kanya. Murder talaga. You are telling such things that it could be to degrade his integrity. You murder him. Sabi doon sa James chapter 5 verse 6, you have condemned, you have murdered the righteous person. Ikaw na mismong nagkukondemn. Ikaw na mismong nagmamurder sa taong matuwid. Kasi, you have the wrong desire. You have the wrong pleasure. Gusto mo kasi ikaw yung sikat. Ikaw yung bida. Ikaw yung number one. Kaya kapag may taong kan, gusto mo lagi eh. And that's why you commit. And that's why you murdered some righteous person. And that is the fact. And that's why James is telling to us that wrong desire, it goes to the word hedonist. Sobrang tiwala sa sarili. Hindi na nagbibigay ng consideration sa ibang kasama sa church. It's sad to say that in their time, it happens inside the church. It is possible also to happen the churches or our churches today. Maybe somebody was fighting, maybe somebody was quarreling, maybe somebody have conflict because of the wrong desire, the wrong pleasure, mga maling hangarin mga kapatid. Yan po yung sinasabi ni James. I am not the one who telling it. That is, James is telling with us. They are the great example. They are the great lessons. Kaya po sinulat ni James. That maybe in our time will happen also. Then, we could mapaghandaan po natin. Alam na po natin yung sitwasyon. Because Apostle James explaining to us that lust was the extreme actions or the driving force of the people to both extreme emotions. Hatred and extreme action. And that's why we commit or we murder some person. Yung sinasabi kong murder po dyan mga kapatid, the word murder itself na sinasabi ni James, it is not about na siguro patayin mo siya, maaaring sirain mo siya, andun na lahat. You murder him, his life, and even the act of physical murdering
Andun na lahat. Bakit? God has made provision for everything we could ever need. Alam naman po natin that God has made provision sa lahat mo ng pangangailangan natin. Lust or greed or covetousness has no place among the children of God. Dapat itong mga lust, itong greedy, or itong kasakiman, o kaswapangan, wala pong lugar sa loob ng ministry ng Panginoon. Sa loob ng gawain ng Panginoon. Sinabi rin po ni Apostle Paul yan. Even Apostle Paul tell with us in Ephesians chapter 5 verse 3. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Mga covetousness daw, sexual immorality, sexual or impurity, or dapat wala sa ating mga anak ng Diyos. Mga Kristiyano. Kaya ang sabi ni Apostle Paul pa sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death. Put to death. Put to death therefore what is earthly in you. Ano ba yung mga earthly in you? Ang sabi niya doon. Sa susunod na pahina sabi niya, sexual immorality, impurity, passion, and evil desires. Your wrong desire. And covetousness, which is idolatry. Tama po si Apostle Paul, di po ba? Tama rin po si Apostle Paul. At kahit sa 2 Timothy, yung advice niya kay young Timothy, yung advice po ni Paul kay young Timothy, verse 22, chapter 2, verse 22, ano po yung advice? What is the advice of Apostle Paul to young Timothy? Ang sabi po niya doon, so flee for youthful passion. Alam niyo po ba kasi ang youthful passion, yung mga batang, hangarin ng mga bata, pagnanasa ng bata, kung ano yung gusto na, yun na yung maganda, yun ang gusto talaga ng bata. Totoo po yun. Kung ano yung nagustuhan ng bata, yun na po yung pinaka-the best. Iiyak yan pag hindi niya nakuha. Iiyak yan pag hindi niya nakuha. Pag hindi mo nabigay, iiyak yan. And that's why, Apostle Paul advised to Timothy, youthful passion, flee. Umalis ka. Huwag mong gawin. Flee. But pursue righteousness. Ang sabi niya doon, in faith, in love, and peace. Hindi po ba? Napakaganda po yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Pursue righteousness. Huwag po yung mga youthful passion. Huwag po yung mga pagnanasang hindi maganda. Alam niyo po ba na yung youthful passion na sinasabi sa bata, na kahit mali, pag yun ang nagustuhan ng bata, yun ang maganda para sa kanya. Kasi hindi niya alam na yun ang hindi maganda sa kanya eh. Bata pa eh. Pero ipipilit pa rin niya. Ganyan po yung may mga wrong desire. Ganyan po yung may mga maling hangarin. Kahit alam nilang mali, ipinipilit pa rin nila yung mali. Ipinipilit pa rin nila yung hindi tama. Ipinipilit pa rin nila yung idea nila. Ipinipilit pa rin nila yung gusto nila. At yung mga ibang tao na may mga suggestion, wala na. Yung mga idea ng ibang tao, wala na, ayaw nilang i-take. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. They have the wrong desire. They have the self-love. Sobrang tiwala sa sarili. Wala nang tiwala sa ibang kasama niya sa church. Hello? Bayaan mo. Baka mayroon ding pinigay na mensahe kay Lord ang taong ito. Do not degrade them.
Huwag mo silang sabing kaliwali. Maybe they have the part in the ministry. Huwag mo sabing matalino ka. Huwag mo sabing magaling ka sa lahat ng bagay. At yung isang tao hindi marunong, sabi mo hindi nagsasalita, tahimik, hindi ganong ganito, wala na siyang pakinabang. Hello? Huwag po nating sasabihin ng ganon. Because God can use them. God can use them. Gagamitin at gagamitin pa rin sila ni Lord in other ways. Sa mga ibang kaparaanan, mga kapatid. And that's why, do not prevail your wrong desire, mga kapatid. Ay, alam niyo po ba that the trap of this wrong desire is that we call it envy. We call it envy. The trap of envy is not an envious person will never have enough to be satisfied. Yung mga taong may inggit sa sarili, hindi na satisfied yan. Ang mga taong inggitiro, inggitira, hindi na satisfied yan. Envious person will never have enough to be satisfied. Kaya kahit mali yung kanila, gusto nila itama yung mali. Kaya ang sinabi ni James dyan sa chapter 4, verse 2, ang sabi niya, you covet and cannot obtain. So you fight and quarrel. Dahil sa kasakiman mo at hindi mo nakuha yung gusto mo, ayun, nakipag-away ka na lang. Nakipag-argue ka na lang. Kasi nga, hindi mo nakuha yung gusto mong kasakiman. Yung dinidesire mo, hindi mo nakuha dahil mali nga naman. Then, anong kan? Nakipagbangayan ka na lang. You fight. O, di ba? Totoo naman yung sinabi ni James. You covet. Ano ba yung covet? To desire. Oh. To have something. Yun yung tinatawag na covet. You covet to desire. But cannot obtain. Dahil hindi mo na-obtain, hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi mo nakuha yung suggestion mo, hindi natanggap yung suggestion mo, anong ginawa mo? So you fight and quarrel. Ang sabi ni James. Nakipag-argue ka na lang, nakipag-away ka na. Di ba? Napakasimple. James chapter 4 verse 2. You covet. Ibig sabihin, you desire. And cannot obtain. Hindi nga lang, napagbigyan yung desire mo. Then, ang sabi sa susunod, so you fight and quarrel. Nakipag-away ka na, nakipag-argue ka na. Mali na nga, huwag ka nang makikipag-argue. Sometimes you need to accept the fact that some ideas or maybe may mga bagay din talaga na hindi mo makukuha talaga na para sa iba rin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, envy is the trap of the word wrong desire. Pag may inggit. Amen. Pag-away na lang no? It means those who are continually envious of the possessions of others cannot obtain because they're not satisfied with what the Lord has allowed them to have. Biruin mo yun. Yung mga taong naiinggit ng mga posisyon, kung ano-ano, di ba? Na hindi naman nila nakukuha. Bakit? Because they're not satisfied with the Lord has allowed them to have. Binigay ka na nga ni Lord, nilagay ka na nga ni Lord, gusto mo pang, okay lang naman. Sana. Kaya lang, bayaan mo rin yung sa iba. Amen. Huwag mo nang i-desire yung sa kanya. May kasabihan tayo, may nabasa ako, ang sabi doon, a man obsessed with accumulating wealth will never have enough money. Nagulat ako, ba't naman ganon? Yung taong daw obsessed na magpayaman,
minsan, siya yung nawawalan ng pera. Hindi nagkakaroon ng pera. Ito pa, sa isang nabasa ko, the celebrity athlete who is obsessed with trophies and statistic will never have enough accomplishment to satisfy him. Totoo po yun. Mga taong obsessed. The envious person isn't grateful for what they do. Inggitira daw. Ungrateful daw mga yan. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong mag-appreciate. Hindi kumikilala ng utang na loob for what they do. Sabi dyan. Kaya sa James chapter 2, verse 4, verse 2, sabi niya, you do not have because you do not have. Diba? So envy, envy shows no contentment. Ang inggitiro daw at ang gitira, hindi nakukontinto. Envy shows no gratitude. Biruin mo yun. No gratitude. Hay? So, mahirap no? Kaya po sinabi ni James that the fight and arguments that James is referring to was being caused by the envious person or the greedy people. Kaya ang sinabi po ni Solomon in his writing, the wisest man of the Bible, in Proverbs chapter 28 verse 25, a greedy man stirs up strife, but the one that who trusts in the Lord being rich. A greedy man stirs up strife. Yung taong greedy, sakim diba? Nagpapalabas lang yan ng pagtatalo, alitan at away. Yung sakim. Nagpo-produce yan ng alitan at away. So, wrong desire. Tignan po natin. Pag-aralan po natin yung wrong desire. Ilaliman po natin na ano po ang sa Exodus chapter 20 verse 17. The Ten Commandment itself. Yung pinakasampung utos ng Diyos. Anong sinabi doon? Exodus chapter 20 verse 17. You shall not covet your neighbor house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Huwag mo nang pagnasaan. Huwag mo nang hangarin yung pag-aari ng iba. That is a wrong desire. Sa kanya yun. Amen. Sa kanya yun. Huwag mo nang hangarin. So the question is, what is required in the Ten Commandment? The Ten Commandment required full contentment with our own condition, with a right and charitable frame of spirit toward our neighbor, and all that is His. Amen. So what is forbidden in the Ten Commandment? Yung pang-sampung utos. The Ten Commandment, yung pang-sampung utos ng Diyos, forbidden all discontentment with our own state, envying or grieving at the good of our neighbor, and all inordinate motion or affection to anything is His.
Huwag mo nang pakialaman. Huwag mo nang kunin. Huwag mo nang hangarin. Huwag mo nang pagnasaan ang pag-aari ng iyong kapitbahay. Kasi minsan naiinggit kasi tayo eh. That is wrong desire. Huwag mong kainggitan kapag umasinso yung kapitbahay mo. Amen. Huwag mo siyang kainggitan. Dahil sa sobrang inggit mo, minsan sisiraan mo pa yung kapitbahay mo. Dahil nakita mo umasinso, why not tell him, God bless you. Wow. I'm so happy with you. God bless you, kapitbahay. God bless you, sister. Pero yung iba, naiinggit pa sila. At kapag mayroon yung kapitbahay na ganun, gusto mo rin mayroon ka rin. Kung ano yung binili niya, gusto mo mayroon ka rin bibilin na ganun. O, ayaw pa sapaw. Envy. Inggit. Di ba? This is a wrong desire. Okay lang kung mayroon ka talaga. Tapos nakita mo umasinso, sisiraan mo pa. Dahil naman sa ganito kaya gumanda ang buhay. Ganyan, marami ka pang salita. Pag-pray mo na lang. So if we analyze or look carefully, this 10 commandment of the Lord, yung pang-10 utos ng Diyos, we can see that this commandment does not forbid coveting. Amen. It tells us not to covet things God has given to someone else. Itong pang-10 utos ng Diyos, pinapakita sa atin na wag po nating i-desire at kunin yung pag-aari na ng iba. Amen. Nalagay na sa ganito, sa pwesto si ganito, siya yung guitarist o siya yung music director. Dahil ang tingin mo mas magaling ka, gusto mo nang kunin, may maghintay ka. Maghintay ka ng panahon na ang Diyos mismo ang maglalagay sa'yo. Amen. Huwag mo siyang ipag-imbutan. Huwag mo siyang, diba? Yun pa yung gagawa ka ng ikakasira niya. Alam niyo po ba that the original Hebrew words of the word covet is translated in the Greek word as, they call it kamads, which is this is commonly word that means to desire. Yung salitang covet is to desire in Hebrew words. To take pleasures in something that can be a good thing for you. Diba? Yan yung tinatawag na covet. To take pleasure or to desire that is something that can be a good thing for you. Mas maganda kung ako ang kwan dyan, ilagay nyo dyan na ganyan. Mas maganda kung ako yung nakaupo dyan. Mas maganda kung ako yung nasa pwesto na yan. Ikaw na, mas maganda nga. At kapag hindi nagustuhan mo, hindi mo gusto, wala na. Layas ka na. Gagawa ka na ng conflict, gagawa ka na ng gulo, gagawa ka na ng away. Yun ang sinabi yan sa James chapter 4. Diba? Dahil hindi mo na-obtain, you fight and you quarrel. Gumawa ka na ng mga kung ano, nagkaaway-away, nagkaroon patuloy ng alitan. Diba? So the Bible itself often use this same word in a good way. Yung tinatawag na kamad na covet or to desire, ginamit naman ng Bible yan, karamihan is in a good way. Di ba? Marami rin yung good way ng right desire. Amen. Pero kung titingnan po natin dito sa 10 Commandment, marami po tayong mapapag-aralan dito about yung covet dito. Amen. So there is no excuses sa ating mga Kristiyano na dapat tingnan po natin yung mga hinangad natin. Kung ito po ay ikagaganda sa trabaho ng Panginoon, it's good. Wala kang maapakan, wala kang masisiraan, it's good, mga kapatid. This commandment, yung pang-10 utos ng Diyos, ang sabi doon,
warn us not to covet things God has assigned to the care of others. Wow, ang ganda po yung sinabi doon, di ba? Note that the last commandment of the Lord warned us not to covet things God has assigned to the care of others. Huwag mo nang pagnasaan. Pagpray mo rin yung para sa'yo. Amen. Exodus chapter 20 verse 17. You know, the list of some of the common causes of discontentment in the time of Moses. It says that it was wrong to covet someone else's spouse. Diba? The seventh commandment make it clear that it's immoral to be unfaithful to the person you marry. O, diba? Unfaithful ka. It is important to desire a good husband, diba? Or wife while you are single. Maganda nga naman. Baka magkukubit ka, magdidesire ka pa ng ibang babae, pag ibang lalaki, pag may asawa ka na. It is entirely, totally wrong. Diba? Totally wrong yun. Once you are married, you need to be content with one with whom you are joined. Diba? Yung iba kasi nagdi-desire pa ng iba. Hindi ka satisfied sa napangasawa mo. Kaya habang dalaga at binata pa, ito yung pinaka-the best na advice. Hanapin mo yung talagang kalooban ng Diyos. Para hindi ka magsisisi, para makukuntinto ka at hindi ka maghahanap ng iba. At kapag namali ka sa pagpili, sasabihin ko sa iyo 100% maghahanap ka ng iba kapag hindi ka nakuntinto. Kaya tignan nyo, the world. The world. You see the world. Minsan ang sakit tignan. Ang sakit isipin. Ipag-pray na lang natin sila. Bakit? Ang dami pong hiwalayan. Ang daming illegitimate child. Ang daming single mother. Ang daming single father. What is happening? Kaya po, sa mga dalaga at binata, you need to be careful to select. You need to pray earnestly from the Lord. Hindi yung desire mo lang, yung gusto mo lang, your own desire, yung wrong desire. You need to include the Lord desire for you. Kasi yung own desire natin minsan mali yun. Amen. Siya ang gusto ko, Lord. Kasi kita ko talaga gwapo siya, Lord eh. Siya ang gusto ko, Lord, kasi nakita kong ganda ng sasakyan niya. Lord, siya yung gusto ko kasi nakita ko siya ganda ng trabaho niya. Lord, siya ang gusto ko kasi marami siyang pera, marami siyang lupa. Lord, siya ang gusto ko, Lord, kasi ang galing niya sa music. Lord, siya ang gusto ko, Lord, kasi nakita ko siya. You need to include the Lord. Kung ano yung ibibigay ni Lord, yun ang tama para sa'yo. Kahit hindi magaling sa music, kahit walang kayamanan, pag yun ang binigay ni Lord sa'yo, that is 100% you will be content. Makukuntinto ka at hindi ka magdidesire ng iba habang balang araw. Hindi ba? Tama po yung 7 commandment. You're becoming unfaithful someday with your wife or with your husband. Ano pang sinabi ni Jesus Christ? That is a physical gratification outside marriage. It's a tragic offense against God. Di ba? Balang araw magsisisi ka. I-desire mo, i-include mo sa desire mo si Lord. Hindi yung maling hangarin natin na kung ano lang yung gusto natin, yun ang gusto natin. So the commandments of the Lord is forbid coveting someone else's servant. Di ba? Huwag mo pang i-desire yung servant ng iba para kunin mo. What God gives to someone else should not be jealousy or coveted. Di ba? Sabihin ko na sa inyo ang totoo, wrong desires are immoral.
You remember that in the sermon of the Lord Jesus in the mountain, Jesus explained that the moral principles behind God's commandment is, ano po yun? God wisely decrees them to be that the wrong desire are immoral. Yung mga maling hangarin ay masama. Wrong desires are immoral. Mga maling hangarin at mga kagustuhan natin ay masama. Doon tayo mapapahamak. Ang sabi nga doon yung sa commandment ni Lord, sa fourth commandment, those who covet the time God set aside for the Sabbath break the fourth commandment. Yung mga nagde-desire daw na mag-overtime, magtrabaho para sa, sabi niya, at inuna ang kagustuhan nila, sabi niya, you break the fourth commandment of the Lord. You covet the fourth commandment of the Lord. Kasi ang sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Di ba? So, those who covet the time God set aside for the Sabbath break the fourth commandment. Di ba? Because the Lord, He is the Lord of the Sabbath. To make that day your own, He is the Lord of the Sabbath. To make that day your own, that day, or to neglect honoring Him on that day, is coveting and thief or time that is not yours. Di ba? Wala. Nagamit mo sa hindi, wala rin. Talaga. So mga kapatid, bago ko po saraduhan ito, kahit dun sa 10 Commandments, nandun po yung tinatawag nating violence and murder. Kasi bakit ka nagkakaroon ng violence sa murder? Andun kasi yung discontentment with someone else. Yung bang, hindi tayo nakukontento. Yung sinasabi rin po ni James, mga kapatid. Mahirap din po ito, mga kapatid. Kahit yung 7 commandment ni Lord, yung violating outside the law of marriage, to covet, ano ba yun? Diba? Sa mga may asawa, marami po tayong nababiolate, marami po tayong nakukubit, mga kapatid. Kaya po sa 8th commandment, stealing with the desire to take what is not yours, it is a wrongly. Desire also to covet things are money, which God has given to someone else. Kunin mo yung pag-aari ng iba, hindi rin maganda. Ang ganda palang pag-aralan yung 10 commandment. So, coveting things, o desire some things na hindi maganda, hindi ko alam kung bakit nangyayari sa buhay ng mga tao yung pag-aaway. Yung sabi niya, wrong desire, sabi kasi ni James maling hangarin. Kaya pala sa church mayroong mga ganyan, no? Siraan, guluhan, dahil may maling hangarin. Kaya ang sabi ni James chapter 3 verse 16, for wherever envy and self-seeking exists, magkakaroon na ng confusion and every evil things are there. Ano? James chapter 3 verse 16. Ano sabi doon? For wherever envy and self-seeking exists, confusion and every evil thing are there. Ito, mga kapatid, bago ko po saraduhan na, may nabasa po akong mga quotes. Ang sabi po dito, the less you desire, the happier you are. The more you desire, the greedier you become. Totoo po yun. Nagiging sakim ka na. Isa pa, sabi dito ni Dr. T.P. Chia, sabi niya dito, all negative and harmful desire, if uncontrolled, would turn human
being into the worst monsters on earth. All the negative and harmful desire, if it is uncontrolled, would turn a human being into the worst monsters on earth. Kaya minsan pala, yung mga maling dinidesire natin, yung mga maling hangarin natin at hindi tayo napagbigyan, hindi napagustuhan yung mga kagustuhan natin. At ito, pag-uusapan natin inside the church, because inside, ang tinutukoy po kasi ni James dyan, mga kapatid, is members in the church. Kapag hindi nagustuhan yung gusto, hindi nakuha yung mga sinasuggest, yung mga idea, wala na, nagiging monster sila sa church. Wala na. Kaya sabi niya doon, you covet, you murder, you fight, you quarrel. Nag-away-away. Kasi yung gusto niya, hindi na kuha na. Naging poisonous, naging rubbish, naging ano-ano, naging garbage na wala na. Sira-siraan na. Away-awayan na. Bakit? Because you have the wrong desire. So kapag nakita mo, kapatid, na mayroon ka ng maling hinahangad na hindi mo nakukuha at mali na yung mga nakikita mong ganyan sa iyong sarili, you are now living in a worldliness with your own life. I-check mo na yung sarili mo, sabihin mo na sa sarili mo na bakit kaya. Or somebody will tap you. Kaya nga lang, mahirap minsan tapikin, mahirap minsan pagsabihan. Kasi kapag pinagsabihan ka, nako, dyan ka pa manggagalaite. Kaya yung iba, pinababayaan na lang. At kapag naman pinansin at pag pinagsabihan, nagagalit. Mas lalong nagre-rebuild eh. So, nakita po natin at napag-aralan na po natin yung dalawang manifestation. Dadagdagan pa po natin next Friday. Dalawang manifestation or symptoms of worldliness na makikita sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Ang una, kapag nagkakaroon na tayo ng pangit na pag-uugali, pangit na asal. Ibig sabihin, namumuhay ka na sa worldliness o sa kamunduhan. At ang pangalawa, kapag mali na yung mga dinidesire mo, mali na yung mga hangarin mo, hindi na pagkakaisa sa loob ng church, hindi na kagandahan sa loob ng church, kung hindi, ang bunga ng iyong mga dinidesire ay nagkakaroon na ng watak-watakan, ang bunga ng iyong desire ay nagkakaroon na ng conflict, ang bunga ng iyong desire ay nagkakaroon na ng away, at hindi pagkakabatian ng bawat isa. That is the symptoms, or that is one of the manifestation of worldliness in your life. Kaya kapag tingnan mo nagkakaroon na ng conflict dahil sa mga dinidesire mo, inaangad mo, at hindi na nagkakaroon ng maganda na pagsama-sama at pagkikipagkaibigan sa loob ng church, that is the manifestation of worldliness sa buhay po natin. Diyan po nag-uumpisa. At diyan kay lalayo ng kaaway sa ministry mo para sa Panginoon. Beloved brethren, may nakikita ka ba sa sarili mo na ganyan at nangyari sa'yo? Because of our self-pleasure, because of our self-love, dahil sa sobrang tiwala natin sa ating mga sarili, nangakala natin tayo ay laging tama, nangakala natin tayo lagi ang pinaka-the best, nangakala natin tayo lang ang maaasahan, nangakala natin tayo lang ang, kapag wala tayo ay hindi tatakbo ang ministry. No, that is our wrong desire. Dahil kapag sinabi mong wala ka sa ministry, wala nang magtatrabaho. No! God will use somebody else. God will use someone else. That is a wrong desire. Nang akala mo ikaw lagi, na akala mo kapag wala ka, wala nang tatakbo na trabaho ng Panginoon. No! Nakakala mo kapag wala ka, walang maggigitara, walang magki-keyboard, walang magpapakanta. No! God use someone to replace you just in a twinkling of the eye. At kapag naramdaman mong mali na ang mga dinidesire mo at nagkakaroon ng conflict at nakita mo na marami nang nag-aaway-away dahil sa maling desire mo, that is the manifestation, that is the symptoms of worldliness na umaagaw sa buhay mo. Nail it to the Lord. Break it with your prayer. Sanggunin mo kay Lord yan, kapatid. Wrong desire is totally immoral in the sight of the Lord. Masama yan. Yung mga maling hangarin. Makikita mo naman yan eh. Na kapag yung mga dinidesire mo is maganda, makikita mo yung sitwasyon, makikita mo yung kasagutan ni Lord.
Pero kapag yung mga dinidesire hindi maganda at nagpo-produce ng away, at nagpo-produce ng conflict, at nagpo-produce ng disunity, at nagpo-produce ng disorder sa isang grupo, sa isang organization o isang church, that is the manifestation of worldliness. Beloved brethren, so be aware. Be aware of our desire. If it is in line in the will of God, so be it. Go with your desire. But if it is your desire is creating disunity, creating disorder, stop it. Stop it. That is a self-gratification. That is self-love. Consider also mga idea ng ibang tao. Sa umagang ito mga kapatid, maybe you are experiencing rejection of your suggestion in the church. Maybe you experience also na ang sinasanggunin mo sa church. Akala mo nire-reject, no. Maybe God is preparing for your suggestion in the proper time, in His will. Kaya po wag kang mag-desire ng hindi maganda at ikakasira ng buhay mo. Dahil po, magkakaroon lang ng conflict at away at bangayan. Lord, we thank you for this morning, O God, for your message, for your wonderful presence in our lives, O God. At sa umagang ito, Panginoon, Lord, sa inyo po namin isanasamo ang lahat ng aming mga hangarin, ang aming mga desire, Panginoon, na sana po sa oras na ito, Panginoon, whatever be the desires of our heart, Lord, may it be in line to your will. May it be in line into your ministry, O God. Para po, Panginoon, hindi po mag-create ng disorder, para po hindi mag-create ng disunity, para po hindi mag-create, Panginoon, ng kaguluhan sa amin pong mga gawain. Lord, thank you for your message today. Sana po, Panginoon, sa lahat po ng nakinig, Panginoon, Lord, we pray na sana po mag-manifest, magrema sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Thank you even for this platform, O God, na binigay mo para sa amin, para po mapapurihan ang iyong pangalan, para po ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng nakinig, Lord, I pray for their protection. I pray for their blessing. I pray for the guidance of your Holy Spirit with their lives, O God. Thank you for the time, O God, na binigay mo para sa amin. Lord, we pray na sana po matapos na po yung pandemya na ito, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, makapag-gather na po kami ng personal, Panginoon. But thank you also, Lord God, dahil nagkakaroon na po ng magandang resultang nangyayari, Panginoon. Because, Panginoon, marami na pong nagpe-pray to stand the gap sa pandemic, Panginoon. Lord, salamat po. Itinataas ko rin po, Panginoon. Pinagpe-pray, Panginoon, ang isa po naming kasama sa trabaho, Panginoon, na nasa hospital, Panginoon, si George, O God, Lord. Sa pag-check up po ng doktor sa kanya, Panginoon, right now, Lord, I pray that the Lord be the one to intervene in his life. Whatever be the situation of his colon, Panginoon, Lord, right now, touch him, Lord, with your mighty hands, with your healing power, in Jesus' name, oh God. Hipuin mo po ang taong ito na yung sakit na nararamdaman ng kanyang tiyan, Panginoon, ay mawala, Panginoon. Alam po namin that nothing is impossible to you, oh God, in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Sa lahat pa po na naghahanap ng trabaho, Panginoon, Lord, I pray na sana po makasumpong sila ng magandang trabaho nang naayon sa kanila, Panginoon, yung mga hindi pinapasahuran, Panginoon, nadidili ang sahod, Lord, in Jesus' name, ikaw po ang humipos sa mga amo nila, sa mga employer nila, Panginoon, para ibigay at matugunan yung pangangailangan ng mga taong ito, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Lord, we pray also for our ministry, oh God, that Lord, patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong gabayan, patuloy mo pong i-provide ang aming pangangailangan, and we thank you for giving us this ministry, oh God, na nagagamit, Panginoon,
para po sa ikapurihan lang iyon, kapurihan lamang po ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang may tatas sa aming mga buhay, sa mga magtatrabaho po ngayon sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon Lord. We pray for their strength, we pray for their protection at gabay, Panginoon, para sa kanila, most especially the protection of this virus, oh God, in Jesus' name. Sa mga naabot po yung kapanganakan sa buwan na ito, Panginoon Lord, we entrusted unto you, Panginoon, ang mga buhay nila, Panginoon, na patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo silang protektahan, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, and whatever be your will sa buhay nila, Panginoon, sana po masumpungan nila yung kagustuhan mo sa kanilang mga buhay. Whatever be the protection you gave for them for the past year, whatever be the blessings that you gave them in the past year, oh God, Lord, we pray that double blessing na ibibigay mo po para sa kanila, para sa taon ng kanilang haharapin, Panginoon. Lord, ikaw po yung may tataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan sa aming mga buhay. Lord, thank you for this wonderful day that you given unto us, O God, Lord. Thank you for the strength. Thank you for the new life, O God. Lord, may your will be done po, yung masumpungan po namin sa aming mga buhay, Panginoon, dahil ikaw lamang po ang Diyos na amin pong paglilingkuran. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Blessed Friday morning po sa bawat isang mga kapatid. Ako ay papasok din po ako mamayang 3:00 dahil yung isang kasama namin sa trabaho nagkasakit po na sa ospital at na-admit po ata. At wala pong magbabantay doon, kaya papasok po ako ng 3:00. May God bless you all po, mga kapatid. Keep safe always and have a nice day. God bless you all.